by the grace of God. Yes. Okay? So let's pray. Yes, Lord, once again, we thank you for this time na kami muli ay tinipon mo para makapag-aral ng iyong mga banal na salita. And Father, we thank you and we glorify you, O God, and we are so happy and grateful for every opportunity, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin. And Lord, we continue to ask the Holy Spirit to move in our midst, O God, to give us the understanding, Lord, to convict our hearts, O God, to show us who we are, O Lord. Ipakita, Panginoon, kung sino po kami sa inyong Panginoon, para kung may maliman sa aming mga buhay ay mabago bago ka pa man dumating, O God. And Lord, salamat po, even yung mga nanonood sa online. We pray for the understanding that comes from you, O God, to rest among each one of us, Lord. This is our prayer, O God, as I commit myself unto you. Just use me as your instrument, O Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Only Jesus can satisfy our soul. So, good evening to the kung ang pinaisip ko. Good afternoon sa ating lahat. Amen. Good afternoon po sa mga nanonood sa online at isang mapagpalang hapon po para sa ating lahat dahil nandito na naman tayo para magpatuloy na makinig sa mga salita ng Panginoon. We are so blessed here in Hong Kong kasi everyday po ang service natin. Ano? Everyday po ang service natin and it is an opportunity na sumalo as much as we can because there will be famine that God will bring into this world, but not a famine of food and water, but a famine of the word of the Lord. Kaya yan, kailangan sumalong na tayo, kagaya ng yung kwento ni Tipaklong at Langgam, di ba? Si Tipaklong, sige, nag-relax-relax, pabanjing-banjing. During the time of provision, sige, anong tawag dito, laro-laro lang yung ginawa niya. Akala niya, palaging ganun ang sitwasyon, na palaging may pagkain. Samantalang si Langgam, ipon ng ipon, ipon ng ipon. Eh, nung dumating ang famine, ano ang nangyari kay Tipaklong? Wala, namatay siya dahil wala na siyang pakain. Wala siyang inipon para sa kanyang for the future. Samantalang si Langgam, ayun, during the famine, there is food for them. Amen? So, ganun ang gusto ng gawin ng Panginoon sa atin din. That we learn from the ant. Sabi niya doon in the book of Proverbs that we learn from these tiny animals, tiny things, tiny creatures. Para sa ganun ay gawin din natin ang mabuti o kung ano ang positive na mapag-aaralan natin sa kanila. Okay, so we thank the Lord for this time. And of course, dahil everyday ang service natin, everyday ang preaching natin, not only every afternoon. Meron pa tayong umaga, everyday preaching sa Jail Ministry. Praise the Lord sa pagsuporta po sa Jail Ministry natin. We can be part. Hindi man tayo maging kaparte doon nakikita doon sa screen, pero we can be part through our financial support. And kung ano ang ibubunga ng ministry na ito, kasama po tayo sa victory. Amen? So continue to support our Jail Ministry through your pledges and offerings for the glory of the Lord. And speaking of offerings, ang topic po natin sa hapon ito are medyo marami po ang may ayaw sa topic na ito, pero pag-aralan nga natin, ano ba kasi ang meron dito at bakit parang marami ang ayaw, marami ang against, ano? Pero alam nyo, kung maiintindihan lang sana natin kung gaano kaganda at gaano ka-powerful ang command ng Panginoon na ito, ang sarap i-obey. Amen? Kaya pahintulutan nyo po akong i-explain. Amen? Alam ko po siguro marami tayong napakinggan, marami tayong negative na napakinggan. Akala natin yung mga ibinibigay natin ay ibinubulsa ng mga pastors or mga alagad ng Panginoon. Hindi po. Makikita po natin that what we are doing and what we are exhorting is biblical. Kaya pahintulutan niyo po na ma-explain at ang dalangin po natin is for each and every one of us to understand kung ano ba talaga ang plano at purpose ng Panginoon sa ating buhay. So ang pag-uusapan po natin sa hapon ito are the reasons why we need to give our tithes and offerings. Ano ba ang reason? Unang-una sa lahat,
ang tithes po, yun po yung sinasabi natin na 10% of our income or 10% of whatever God has given us. Okay? So kung kunwari, God has blessed you, kayo na nandito sa Hong Kong, you are receiving your 1 month salary, at kung ang 1 month salary is, kunwari 5,000, ano? I'm not sure, parang hindi umabot ng 5,000 na yun. Pero okay, i-flat natin para mas madali natin ma-compute ang 10% niya. Okay, 5,000 kunwari ang minimum wage ngayon. At magkano ang 10% niya? 500. Yan. Ihihiwalay natin yun. Bakit kaya natin kailangan ihiwalay? Bakit kailangan ibigay? Isuka pa'y di-check naman, di ba? Isuka pa'y na pang shopping, di ba? Isuka pa'y sayang din yun na pang tawag. Marami din mga 5 dresses siguro ang mabibili ng 500. Ano? Sayang din yun kung ibibigay natin. Hindi ba sapat ang $20 na lang, Pastora? Hindi ba okay na yun kay Lord? Di ba? We want to please God. Di ba? Nag-church tayo because we want to please God. Amen. Yun po yung reason actually. We come to church. We spend our day in the house of the Lord because we want to be pleasing to God. Para sa ganun, kapag naging pleasing tayo sa Panginoon, alam natin na dadalhin na tayo sa Kanyang kaharian sa langit. Pero before na dadalhin na tayo doon, kailangan maging kalugod-lugod muna tayo sa ating Panginoon. At paano natin gaganapin yan? By obeying His will. At ang isang will ng Panginoon na makikita natin dito ay ang pagbibigay po ng ating mga ikapo, pagbibigay ng ating mga tithes and offerings to the Lord. Okay? Pero para mas maintindihan natin, okay? I-set aside muna natin kung ano ang sinabi ng kapitbahay mo. I-set aside muna natin ang sinabi ng tatay mo, ng nanay mo about tithing, or ng mga tao na against sa salita ng Panginoon. You set it aside and listen, because we will be flashing the verses anyway, at makikita po natin that this thing that God is asking us to do, commanding us to do, is biblical. Okay? So, unang-una, bakit kailangan po natin ibigay ang ating mga tithes and offerings to the Lord? Number 1, because it is holy to the Lord. We give our tithes to the Lord because it is holy to the Lord. Banal sa Panginoon ang ating mga ikapo, yung mga 10% natin, yung tithes natin, ay banal sa Panginoon and it belongs to God. Sabi na sa Leviticus chapter 27, verse 30. Okay, sabi niya, a tithe of everything from the land. Everything. Say everything. Everything. A tithe of everything. Ibig sabihin ang amin. Awan iti mailaksid. Lahat-lahat. Ang ikapo ng lahat ng bagay dito sa mundo, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. Kukuwan ni ako Diyos, iti amin nga tayo, iti ang amin nga barag iti lubong. God is the creator of everything. Amen? Kung babalikan po natin yung kanto, when God created everything, before God created man, it was God who created, kasi nung create niya ang heaven and earth, it was empty. Okay? Empty, walang nakalagay. Pero, inunti-unti ng Panginoon na create ang lahat-lahat. And then He created man in His own image and likeness. Tapos, pagkatapos niyang create ang man, sabi niya doon, then God created the garden. So, ang linaw na naman na yung garden ay ang Panginoon ang gumawa. Amen? God is the creator of everything. Wala pong ginawa. Wala pong nilikha ang tao. And after God created the garden, He took the man. Kinuha niya yung ginawa niya na tao at inilagay niya doon to work it and to take care of it. Caretaker lang ang tao sa ginawa ng Panginoon. Amen? Who owns again the garden? God. Sino ang caretaker? Man. Yes, tayo po ang caretaker. Lahat ng mga nandito sa mundong ito, bakit trabaho po natin, ay Panginoon po lahat ang pinanggalingan. Tayo lamang ay inilagay ng Panginoon para trabahuhin ang kanyang mga ginawa. Okay, para aywanan tayo, trabahuhin tayo. Amen? Dagiti amin nga pinarswan ni Apo Diyos.
That's why, since God is the creator of everything, it is the proper to give Him what He is asking. Eh kung ikaw meron kang sariling 10 hectares na lupa, ikaw ang owner, ikaw ang may-ari, for example, tapos kukuha ka ng magsasaka doon, mag-hire ka ng trabahador mo doon, bakit yung trabahador ba, aakuin ba niya lahat ng produce ng land? Hindi, di ba? You have a part being the owner of the 10 hectares na lupa. And it's the same. It's the same in our service to the Lord. Ang Panginoon ang may-ari ng lahat at tayo lamang ay mga steward, tagapamahala lamang. So it is but proper to give Him His due. At sabi niya dyan, it is holy to the Lord. Our 10% should be separated, should be set apart for the Lord only. Amen? So kukuha ni Apollos the Gentiles. So isusuro tayo, you know, we are a Bible-based church. And whatever the Bible tells, the Bible says, we teach. Kasi sisingilin tayo ng Panginoon, sasabihin niya, o anong ginawa ninyo? Nag-celebrate kayo ng 34 years ninyo sa Hong Kong, bakit hindi ninyo itinuturo ang buong katuruan ng Biblia? O, sisingilin po tayo ng Panginoon. Amen? So, giving our tithes to the Lord because it is holy to God is a command and it is proper for us to obey. Okay? Okay po ba mga kapatid? Yes, amen. Okay. Another reason kung bakit natin kailangang ibigay ang ating mga tithes and offerings to the Lord because, second, we give our tithes and offerings because we want to be reconciled with God. Of course, nag-church tayo because we want to be, sabi ko nga kanina, we want to please God. Amen? Pero paano mapiplease ang Panginoon kung kaaway ka niya? Di ba? Paano tayo magiging kalugod-lugod sa Panginoon kung kaaway niya tayo? Ano po ba ang basis, Pastora, sa sinasabi mo? Let's open Malakay chapter 3 verse 7. Sabi ng Malakay chapter 3 verse 7, sabi niya sa mga Israelites, ito po ang Panginoon nangungusap sa mga tao niya. Sabi niya, ever since the time of your ancestors, mula pa sa inyong panahon ng mga ninuno ninyo, tumalikod na kayo sa akin at sa aking mga kautusan. Pero ngayon, sinasabi ko sa inyo, magbalik loob kayo sa akin para ako ay magbalik loob sa inyo. So you see, return to me and I will return to you. Sabi ng Panginoon, magbalik loob kayo. Dahil sa pagiging matikas ng ulo ng inyong mga ninuno na siyang ginagawa din ninyo hanggang ngayon, sabi ng Panginoon, yan ang naging dahilan kung bakit kayo napahiwalay sa akin, kung bakit kayo nawalay sa akin. Dahil sa inyong pag-disobey sa aking kautusan. Pero sabi ng Panginoon, return to me and I will return to you. But you ask, how are we to return? Sabi ng mga tao, paano ba kami magbabalik, Panginoon? Kung titignan po natin dyan sa ikalawa, ay sa next verse, sabi niya doon, will a mere mortal rob God? Will a man rob God? Sabi niya sa ibang version. Yet you rob me, but you ask, how are we robbing you? O, ang Diyos mismo ang nagsalita at ang tanong ng mga tao, sabi nila, paano kami magbabalik sa iyo, Panginoon? Tapos ang sagot ng Panginoon, nanakawan ba ng tao ang Panginoon? Nanakawan ba ng Diyos nanakawan ba ng tao ang Diyos? Pero nagtanong ulit ang mga tao, sabi nila, paano ka namin ninanakawan? Hindi naman namin ino-open ang pitaka mo Hindi naman namin binubuksan ang bag mo Paano ka namin ninanakawan? Sabi ng mga tao. Ano ang sagot ng Panginoon? In tithes and offerings. Amen? That's why, unang-una, we give our tithes and offerings because we want to be reconciled with God. Gusto nating magbalikan sa Panginoon. Amen? Gusto nating makipagbati sa Panginoon. Kaya ang pagbibigay po ng tithes, we always exhort tithing with the verse Malakay 3:10. Pero it's not just putting our 10% or tithes in the basket. It's not about that only. There's a deeper sense of tithing that is reconciliation with God.
Sabi ng Panginoon, you have been separated from me because of your sin. Pero sabi niya, come, return to me. And if you return to me, I will return to you. In what way that we return to God? Sabi niya, in tithes and offerings. Amen? Kaya ang pagtatithe po at pagbibigay ng offerings, hindi dahil yun ang inexhort ng, dahil yun ang patakaran ng simbahan. Hindi po. It's because we want to be reconciled with God. Bakit importante ang reconciliation? We cannot be with God in heaven if we are not reconciled with Him. Kung pagdating ni Kristo, kaaway pa rin niya tayo dahil hindi natin tinutupad ang kanyang kalooban, hindi rin niya tayo dadalhin sa kanyang kaharian. That's why, very, very, very significant po, it is very essential yung significance ng tithing to our salvation. Amen? Importante po yan kung talagang gusto natin maging maayos tayo sa harap ng Panginoon. If we want to be right with God, we need to obey everything God has commanded us. Amen? Tugpalan tayo amin, ibagbagan ni Apo Diyos. Kaisudayta, iti makaay-ayo kang kuwana. Amen? Amen. So, tithing, giving our tithes and offerings is reconciling with God. Okay? And another thing, why do we need to give our tithes and offerings? Because we don't want to be called robbers. Sabi niya, you are robbing me. Will a man rob God? Yet you rob me. Sabi ng Panginoon. So, if we are not giving our tithes and offerings now that we have come to know the Lord, mga kaibigan, kaya natin ito ini-explain because you will know the truth and the truth will set you free. Masatol nga maamon tayo iti kinaputno because the truth will set us free. Free from what? Free from unbelief, free from sickness, free from sufferings. Makikita natin mamaya kung ano ba ang epekto ng pagbibigay natin ng ating ikapo sa Panginoon. Amen? We do not know why are we suffering. Bakit kaya ganito ang nangyayari sa buhay ko? Bakit ang gulo-gulo ng pamilya namin? Bakit kaya ganito ang employment ko? Okay naman. Pero bakit kaya ayaw na ayaw ako ng amo ko? Bakit kaya laging mainit ang dugo ng employer ko sa akin? Ano? Mayroong itinuturo ang Panginoon. There was one sister. New din siya, bago din siya dito sa Hong Kong. Of course, laging na-exhort ang tithes and offerings. May kasama siya sa bahay na kapag wala yung amo niya, siya yung nagiging susunod na amo. Ano ba yun? Yun ang problema kapag may kasama ka sa bahay. Mayordoma. Kung amo sila ang magiging amo, at mas masahol pa sila kay amo kung umasta. Ano? Yun yung struggle niya kasi knowing that you are of the same position, dalawa kayong kumyan, pero umaasta siyang amo, kaya yan ang nagpapabigat minsan yan yung struggle ng emotion natin, ano? Pero lagi siyang nagpupunta dito sa church. Lagi nang naririnig ang tithes and offerings na kapag ibibigay natin ang tithes natin, ay bubuksan ng Panginoon ang durungawan ng langit, aalisin niya ang mga problema, mga struggle natin, mga trouble natin ay isusolve ng Panginoon. Lagi yun ang napapakinggan niya. Nahihirapan na siya sa kanyang kasama sa bahay. Pero yun ang conviction niya. God is dealing with her. Your tithes, sabi ng Panginoon sa kanya. Sinubukan niya, sabi niya, sige, ibibigay ko ang tithes ko, Lord, pero ikaw ang bumilos ng problema ko. Ang bigat-bigat na sa damdamin ko ang pinagdadaanan ko sa bahay ni Amon. Sabi daw niya, di nung binigay na niya yung tithes niya, nung pag-uwi niya, kinahapunan, dahil uuwi na siya, sabi ng hinanap niya yung kasama niya. Pagdating niya sa bahay, hinanap niya yung kasama niya, oh sir, where is my companion? Oh, she got terminated already. Sabi niya, Lord, hindi naman yun ang nanalangin ko. Hindi ko naman hiniling na i-terminate mo ang kasama ko. Pero, God knows best. Amen? Kung yun ang pamamaraan para linisan ng Panginoon ang daraanan mo dahil sa iyong obedience, why not? God has all the power. God has all the authority over our life. At gagawin niya kung ano ang nakakaluwi sa Kanya. Amen. Amen? We cannot question the move of God. Sometimes we do not understand really, pero we just need to yield to His ways. Ang importante, mag-obey tayo. Kaya ang solusyon po ng lahat ng problema natin dito sa mundo nito, obedience to the will of God.
Amen? That is the easiest, basic solution. We have tried many things already. Ano? Dahil sa kaparaanan natin, ang ginagawa natin minsan, ayan, imbis na libre sana at milagro ang gagawin ng Panginoon, ayan, nabaon na sa utang. Why? Inunahan mo ang move ni Lord. Yun din ang isang problema. You are obedient to giving your tithes and offerings. Pero, kapag nagtutrouble ka na nakaka-experience ka ng trouble, unang tao, ang mga tao muna ang nilalapitan mo before ang Lord. Kaya imbis na miracle, naging utang na kailangan mo tuloy bayaran. Amen? So there's a lesson that sabi ng Panginoon doon, if we obey Him and we call upon Him in the day of trouble, and He will deliver us and we will honor Him. Amen? Okay? So, we give our tithes and offerings because we do not want to be called robbers. Of course. Kaya mo nga ba, ayaw ba nang tatakaw? Di ba? Madik ang, isumagapunta madik nga mayaman ang agtatakaw, ay katitin ko bahay ni Apo Diyos. Amen? That's the only solution to that. Tinuturo natin ito para ma-free tayong lahat from ignorance. Because ignorance excuses no one. Hindi natin pwedeng sabihin kay Lord na, Lord, sorry, hindi at gamin niya. Kapag church ko, ba't nang mamutunguli sa ni Apo Diyos, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin ignorante hindi pwede. Ignorance of the law excuses no one. Especially now that we are preaching already, we are teaching sa DTC every day. Nasa online lahat ang katuwaan. There's no excuse that we do not know His command of God. Amen? Okay. We don't want to be robbers. Kaya mag-tithes tayo para hindi tayo robbers. Napakalinaw po ng sabi ng Panginoon. Will a man rob God? Yet you rob me. Sabi ng Panginoon. Kaya, yan. Kung ayaw natin matawag tayong magnanakaw, ay bigay natin yung para sa Panginoon. Amen? Mamaya makikita nyo, hindi po kabawasan. Kapag nabawasan ng 500 yung income ninyo, ay hindi po kabawasan yan. Makikita nyo na mas lalo pang pagpapalain ng Panginoon ang natirang 90% mo. Okay? Another thing, another reason for us to give our tithes and offerings is because we do not want the curse. Well, nantay nga kaya ati mailunod. Apay, pagkapag nilunod, Pastora, Malakal chapter 3 verse 9. Sabi niya, because you are robbing God, magkakarugtong kasi yan, magkakasunod. Amen? Because you are robbing God, we are robbing God through our not giving our tithes and offerings. You are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Punana ni Apo Diyos. Isugaya mo nga, uray mo, dungod-dungod tayo naman minsan, nakikinig naman tayo, nag-church naman tayo, pero bakit parang there's something wrong with our life na hindi naka-align sa ating Panginoon? Bakit walang peace of mind? Bakit ang gulo-gulo? Bakit hindi smooth ang mga nangyayari? Oh, because we are living in verse na hindi natin nalalaman. Pero ngayon na, alam na natin. Because kapag nirarab natin ang Panginoon, ninanakawan natin ang Panginoon, after we have known the truth, after that we have read what the Lord has written in the Bible, ayaw pa rin natin mag-obey. O sabi ng Panginoon, you are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing. Kaya, dahil ayaw natin ng curse, we need to give our tithes and offerings to God. Amen? Hallelujah! So nga, kasjay. People sometimes wonder, may mga tao na nagwa-wonder, bakit Kristiyano naman ako, nakikinig naman ako, nag-church naman ako, pero bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Puro kamalasan. Punada niya. People come to us for counseling. Kaya alam namin kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga tao. So we counsel them. At in some counsel, in order for them to come out of the misfortunes that they are experiencing, is to obey the command of God. And many can testify na nagbago ang kanilang buhay. Amen? So yan po. We do not want the curse. Ayaw natin ng mali tayo tinunod. Ayaw natin ng sumpa. Kaya,
Kung ayaw natin ang sumpa, we need to give our tithes and offerings to the Lord. Pero syempre, maawan mo tayo, tawan mo yung trabaho. Saan mo ka ang tithes nga? Minsan nag-i-start mo, ano ba naman? Tithes. Wala ka ako, trabaho. Ang kapay lang. Magkaroon ang, you are inviting clerks. If you do not have job, kat di tithes ganun, kat 10% of your income, kat wala kang income, di wala kang kakayanan. Simple. Amen? Simple. Hindi mo kailangan mag-murmur and talk against the Word of God. Because when you talk against the Word of God, you are talking against God. Because Jesus and His Word is one. They are the same. They are one. Amen? So kung walang income, of course, walang tithesan. But it's a different thing when you are a Christian, hearing the Word of God, and yet may income ka, may tinatanggap ka. Hindi lang yung income ang tatayuan natin. Baka may nagbigay sa'yo ng dahil masipag ka, tapos nakikita ka rin, ay, ito, hinayon mo nga pag-allowance mo. Matay ka po yun. Anything that comes in to you, may tithes po. Amen? Or $20, one. Because in little things, doon mo ipapakita kung trusted ka. He who is trusted with little will be trusted with much. Kung yung $2 na type ng 20, amo pa lang nga maitad, how can God trust you with 100? How can God trust you with 1,000? Diba? Okay po ba? Hindi ba po ganit mga kaibigan? Ganito lang talaga ang boses ko para mag-ising ba mga nakikinig. Okay? So, intindihin po natin. Alam nyo, ang sarap pong maintindihan ang command ng Panginoon. Amen? So yan po. Whatever comes into you, kung may nagbigay sa iyo ng, sister, dahil masipag ka ngayon, sige, ito ang 500. Ay, may tithes po yan. May $50 tithes po. Okay? Anything that comes into you, kailangan po bibigay natin yung tithe niyan. Okay? And ano pa? We give our tithes and offerings because we need God's protection and provision. Yes! Tayo po yung nangangailangan ng protection and provision ng Panginoon. Yung protection at yung pagpapala ng Panginoon, kailangan po natin yan. Yan po ang hinahanap ng mga tao. Yan po ang kailangan natin. Pero ang isang susi para makamtan natin ang protection at provision ng Panginoon is through giving our tithes and offerings. Ano po ba yung offerings, Pastora? Ay, okay, ang mga offerings, yan yung free will offerings na galing sa iyong puso. Amen? Out of the 90%, kapag ibinigay mo yung 10% mo as your tithe, that is tithe. It is not an offering. Kaya nga, tithes and offerings. Kasi iba yung tithes. Automatically, nakukuha ni ang produce the tithes. It's not an offering. Di pagkakuha yung offering, kung saan manggagaling ang offering, doon sa 90% na natira sa'yo, doon ka kukuha ng kung gaano mo kamahal ang Panginoon, yun ang kukunin mo doon. Amen? But we encourage sacrificial offering because that is what God wants. Amen? Anyway, ang pangako ng Panginoon, whatever we have sacrificed for God and for the gospel, God will bring it back to us 100-fold. Amen? Hindi tayo malulugi. Ito ang investment na walang lugi. Dito sa mundo, nakailang investment ka ba? Lahat nangako na magiging milyonaryo ka pero hindi ka lumabas. Pumasok ka lang pero hindi ka lumabas. Kasi walang ilalabas. Diba? Tayo, yung mga naunang kayong mga bago-bago pa kasing batch, hindi nyo na-experience yung, kami na medyo naka-experience ng lahat ng mga pinasukan natin na business for the glory of the Lord, for the propagation of the gospel. Lahat po sila nangako na magiging milyonaryo tayo. Pero wala pong naging milyonaryo sa amin. But we praise the Lord because we do not need to be a millionaire in order for us to be God blessed. We just need to obey. Amen? God is just teaching us. Yes, we lost dollars. Marami din kami pinasok na investment pero walang bumalik sa amin. Pero praise the Lord.
Ibig sabihin, nandito pa rin kami kahit ilang beses kami nag-invest pero walang kaming nakuha. Yet nandito kami, ibig sabihin, we have passed the test of God. Amen. Kasi kung hindi kami nagpatuloy, nung nag-invest kami nag-invest tapos walang naging income na pabalik sa amin, kung naubos na kami, wala na, we failed the test. Pero the mere fact that we are still here, woo! Hallelujah! Amen. Amen. Dahito yung sukat ni investment. Nagbalin tayo nga na tunod, di ba nagsirpita ni Apo Diyos? We do not care losing $1 or more just to glorify God. Amen? Sometimes God allows things, even these things na pupunta, may mag-exhort ng mga businesses, something like that, to test the foundation of our faith. And we praise the Lord. We have passed it. We have passed the test. And more tests are coming. So we need to prepare. Amen? Hallelujah. So we need God's protection and provision that is in Malakay 3:10. Yan na. Sabi ng Panginoon, di ba sabi natin kanina, we give our tithes and offerings because, sabi ko ba na it is ako man? Ay, sa sunod ko pala. Okay, sabi niya dito, bring the whole tithe. Kaya sabi ng Panginoon, you are under a curse. Pero, for you to get out of the curse, ito ang solusyon na sinabi niya. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Ito ang pangako ng ating Panginoon. When we give our tithes and offerings to the Lord, when we bring our tithes and offerings into the storehouse, where is the storehouse of the Lord here on earth? The church. Yes. Amen? Sige, padas. Maliki dyan church, pastora, tabakagas, kastusun tayo dyan. Sige nga rin, ipan mo dyan langit, nakitang tanong makasubi ka. Di ba? Sige nga, idalhin mo nga. Solo mong dalhin sa langit kung makakabalik ka ba. Oh, hindi. There are divine principles of God. And the storehouse of the Lord here on earth is the church, kung saan tayo po ay kumakain at lumalago sa ating pananampalataya sa Panginoon. And huwag kayong mag-alala kasi yung binibigay ninyo, hindi po namin pinaghahatian. Baka di ko na yung gamin ka, ayun, no, text ko rin, mga kaya nag-times 500, ay, baso nga, iba na mas mo na maukang. Ay, kung mo na, give by 8 by 4, baka kung mo na yung kasjay. Hindi po. Amen? Iniipon po yan. Only a portion of it goes to us. Tapos mo, adamot, pag-offering minute, ano pa nag-o-offering? Alam mo ka na pa nag-o-offering ka, kayo lang tumaktak. Diba? Pero meron din kaming i-offering. And you know, I saw how our top officials, top bishops, from Bishop Tatang down to Mother and the rest of our bishops, nung nakasama nila akong nagra-round, nakikita ko, every place na may pinupuntahan kami, naglalabas sila ng iniiwan na nag-offering doon. Every place meron silang ibinibigay. Every place meron silang ibinibigay. Lalo na si Tatang Bishop. You know, yung mga ATAS na dumating from Balico, Cagayan, ay pinatawag niya, hindi lang kasi nakuha sa ano kasi pinatawag niya, you call them. Sabi niya, akala ko kung aakadin niya sila. Pinagpila niya, ay kaya, ikaw naman doon dito, dapat tinyaw-awat na. And that is the life of the servants of God. Hindi po ibinigay natin, hindi pambili ng sapatos, hindi pambili ng mga damit na branded, hindi po. We give them, they accept, but they will plant anyway in the places that they go. Kaya yung mga binibigay ninyo ng mga love offering na yan, na itatanim sa different areas din na pinupuntahan ng mga traveling missionaries natin. Amen? We bring these love offerings to offer also at offering naman taon na hindi ko papananit. Amen? Kaya ganun din. Everywhere that they go, they put in, they drop in the love offering that they have received from each and every one of us. For example, sa next place ulit na pupuntahan nila, of course, sa ating free believers, it is a part of us to really bless the servant of God. So yung makukuha ulit nila doon, itatanim sa next na pupuntahan nila.
Siyempre yung mag-offering na naman yung maglalag offering na naman yung mga pinuntahan nila. For example, yun din naman ang ihuhulog nila sa next. Kaya parang domino effect lang. Pasa-pasa lang yan. Okay? Kaya hindi po yan pambili ng branded na sapatos, pambili ng kung ano-ano dyan. Hindi po. It goes back to the kingdom of God. Amen? That's why when you support the servants of God, you become part of the mission that they have. And when you are part of the mission, you are also part of the victory. Amen? Hallelujah! So yan po, sabi ng salita ng Panginoon, bubuksan niya ang durumawan ng langit. God will open the floodgates of heaven. Bakit floodgates? Bakit hindi lang pintuan? Alam niyo ang dam, ang Buklaw Dam, for example. Alam niyo kapag inopen ang Buklaw Dam, ano yung bumabakas sa Pangasinan? Hindi ang Buklaw eh. Oh. Merong dam na kapag binuksan doon sa Magat, yeah. Kapag binuksan doon sa norte, kahit hindi umuulan, walang bagyo, babahain ang Pangasinan. Why? Sobrang much volume of water will flow. Kasi yung gate ng lawak-lawak, imagine yung dam, tapos bubuksan mo yung gate niya, ay mag-flow ang great volume of water. It will be enough to flood Pangasinan. Kaya nagre-reklamo palagi ang Pangasinan kung mag-o-open ang mga dams sa norte. Pero kung hindi naman mag-o-open kasi ang dams, may tendency na sasabog naman kasi hindi kaya na ma-accommodate yung tension doon sa loob naman ng dam. So they, whether we like it or not, kailangan nilang mag-release na water. So imagine, dam, God is opening a floodgate for you. Kaya sabi niya, you will not have room enough to store. Amen? Hallelujah. Yung awang ng pastora, tinagay ayos na kwarta, ay awang ng tikwan, kasi ano pa yun hindi lahat palagi ay pera. Sometimes God blesses us in areas, He thinks na kailangan natin. Nag-struggle din ako sa one point in my life, I also struggled. Kasi I thought, money na inilagay ko, money din dapat na-outsupply kasi kaya kung ba? At that time sa offering na, pero wala man lang akong ka-bonus-bonus. Kaya one time, meron yung isang bago pa lang, hindi pa siya nag-serve ng mahaba-habang panahon. Eh biglang sabi niya, oh, I thank the Lord kasi binigyan ako ng bonus ng amo ko na 1 month salary, sabi niya. Eh, bigla akong nainggit. Ay, mapalakmay. You know, when you become envious, ay, aglag. Ito, madagos ni demonyo kung sa kayan na dyan. Ay, ayaman na tirik ay ayaman na panunod mo. So, ngayon lang, bulay, sila kung tag-service-service ka, nagtanang tayo sa kita, $10 lang pinaisin. Kung ko na, kung kaya sakit, pinako ko na. Hindi kung gawin ako, ang mag-serve-service na kayo, nag-serve-service ka. Walang silbi pala Panginoon na nagsisilbi sa'yo dahil hindi mo naman ako pinagpapala. Sabi ko. Kasi nga narinig ko kasi yung 1 month salary na bonus, eh, hindi ko pa na-experience. Kaya yan, nagre-reklamo ako sa Panginoon. Pero at the peak of my struggle, ng daming text messages na pumasok, sabi niya, please pray for my mother nagda-dialysis, please pray for my sister nag-chemotherapy, please pray for my father nasa ICU, please pray for my family nandito 50-50. Ang daming mga life and death na mga prayer requests. And through that prayer request, God is spoke. Sabi niya, Glenda, tell me that I'm not blessing you. Is there anyone in your family na nagda-dialysis? Meron ba sa pamilya mo ang nag-chemotherapy? Meron ba sa pamilya mo ang nasa ICU? Meron ba sa pamilya mo ang nag-aagaw dito? Doon ko na magtanda. There I understand. God is blessing me with the health of my family para wala akong pagkagastusan kahit minimum. Nang paggastusan ka, o minimum ka. Numanaan mo, may dakal nga sa harap mo, damat ipagpadialysis mo kasi kada ipakimotherapy. Murang magdahil. Amen? So my point in here is that God has a way of blessing His people. Not in our own way, but in His way. Mas magaling si Lord. Kaya kung minimum ka, huwag kang mainggit para hindi ka paglaruan ng demonyo.
Just be content. And thank God. Amen? God has a timetable. Maaaring ngayon wala pa. Pero dahil faithful ka, wala kang lazy or mayroon kang bonus at wala, praise the Lord ka pa rin. Wait for your time. God will give it a lump sum to you. Amen? Hallelujah. Pinagpapala po ng Panginoon ang mga tao na tumutupad sa mga kautusan niya. Okay? So, ano pa? God will prevent, in verse 11, God will prevent pest and from devouring your crops. Yes. Lahat ng sumisira sa mga trabaho mo, lahat ng sumisira sa pamilya mo. You know, pestilence will not only apply to crops. Okay? Hindi lang yung mga tanim mo ang sinasabi dito. Lahat ng pestilence sa buhay mo, sisira sa pamilya mo, sisira sa pananampalataya mo, sisira sa relasyon mo sa amo mo, sisira sa relasyon mo sa mga kaibigan mo, sisira sa relasyon mo sa mga ka-ministry mo, sisira sa relasyon mo sa pastor mo. God will prevent any pestilence that will destroy the works of your hands and you also. Amen? Amen yan. Package deal. Amen? Walang masasayang. Sabi ng Panginoon, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe. Haan nga madadaong timulam. Kumbaga, hindi siya makukulog na ripe. Kumbaga, makukuha mo na hindi bulok o kaya hindi nasira. God has a time for it. Amen? Ay, ang gandang magbigay ng tithes. Imagine that. Yun lang tithes ng 5,000 na sahod mo kung tagaduti beneficyo na. Diba? Hallelujah. Okay, another reason why we need to give our tithes and offerings to the Lord, it's because it is God's command. Simple. No, in bagan ni Apo, Diyos to, that's it. Amen? Kung nakasulat sa Bible, gawin natin. Kasi salita niya yan. Kasi delikado kung hindi natin gagawin. In Deuteronomy 12:5, ano ang nakasulat? Sabi niya, but you are to seek the place your God will choose from among all your tribes to put His name there for His dwelling. To that place you must go. And the next verse. There, bring your burnt offerings and sacrifices, your tithes and special gifts, your vows and etc. na kailangan natin ibigay sa ating Panginoon. So you see, it is God's command na ibigay po natin ang ating mga ikapusang Panginoon. Amen? Hallelujah! Kasi, kung babasahin natin yung Matthew 7:21, we are so familiar with this. Sabi niya, hindi yung basta nagsisimba lang ang makakaligtas o ililigtas ng Panginoon, yung nagsasabi lang ng Panginoon, pero walang action. Pero God demands that we obey His commands. Yan. Sino ang naggagawa ng kanyang kalooban? Sila lang ang dadalhin ng Panginoon sa kaharian ng Diyos Ama. Okay? Hallelujah! Okay, let's go to number 7. Ano ang ika-7 na reason kung bakit kailangan natin ibigay ang ating tithes and offerings to the Lord? It's because to acknowledge that God is the owner of everything. Yes. When we give our tithes, we acknowledge that God owns everything. Kagaya din, if you are renting, for example, o ang rental mo sa boarding house mo is 500. Kung magbabayad ka ng rent mo, you are acknowledging na ikaw ay tenant lamang. Okay? Ikaw ay tenant lamang and you are acknowledging the authority of the owner na singilin ka dahil kailangan mong bayaran dahil yan ang upa mo eh. Yan. Okay? So, yan po ang isang bagay kung bakit kailangan natin ibigay ang ating ikapo at handog sa Panginoon because God owns everything. So, nararapat lamang na ibigay din natin ang para sa Kanya. Meron bang nagpapasaka ng lupain niya na He doesn't care being given His share? Ada ba? O sige, palunong dito ka sa mga pulong na ektarya. Palunong, uray ko po ang amin. Kasi kayo, sige man. Diba? You have a share. At dati bagay midzay. At minsan na yung mga abusado, ilan ba ang hatian? 60-40? 40 yung... 40-60. Yeah, 40-60. 40 yung tagasaka, 60 yung may-ari.
Yeah, depende. Pero yung mga abusado, tapos na itapat ka naman sa talagang mabait din na hindi marunong lumaban, ay talagang gagawin nilang 30-70. Okay? Yan. Pero, saluduan ka, ano ko naman, sige, talunan ko po, ay, tayo. Diba? Praise the Lord kung gano'n. Pero, iilan lang ang gagawa niyan. Pero kung ikaw, may isip ka, kahit sinabi na, uray, bagi mo amin, nakakahiya din, di ba? Nakababain mo tayo nga, wala, ang babagi na. Tapos wala man lang tayo ba ibigay ng kahit isang sakong o corn na parang parang pagpapakita na nagpapasalamat tayo. Amen? So ganyan po, we acknowledge that God is the owner of everything when we obey the command of tithing. Number 8. Ano ang ika-8 na reason kung bakit namin kailangan ibigay ang ating tithes and offerings? We give our tithes and offerings to acknowledge that God is the giver of our strength and ability. Yes! Kaya natin magtrabaho kasi yung kalakasan galing kay Kristo. Sige, kung unfit to work ka, makatrabaho ka kaya, makapagsahod ka kaya, no unfit to work, di ba? Kung napilay ka, nabaldado ka, of course wala, hindi ka na makakapagtrabaho, wala ka nang sasakurin. That's why it's very important to give God what is due Him. Because it is acknowledging that God is the giver of our strength and ability, as it says in Deuteronomy 8:18. Okay? It is written in Deuteronomy 8:18. Sabi niya, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Kaya yung sahod mo, dahil sa kalakasan na ibinigay ni Lord sa iyo. Yung kayamanan mo na naipon mo dahil sa kalakasan na ibinigay ni Lord sa iyo. Pero minsan sasabihin nila, ako kaya ang nagpuspos, ako kaya ang nagpuyat, ako kaya ang nagpagod. Oh, yes, ikaw ang nagpagod. Pero makakapagpagod ka ba kung walang strength si Lord sa iyo? Diba? Paano kung hindi ka binamon? Paano kung na-stroke ka? Hindi, wala. Wala kang, hindi ka pwedeng maging malakas para gawin ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng sahod. So, it is but proper to give our tithes and offerings because it is God who gave us the ability to produce wealth. Amen? Amen. Okay. The last but not the least, we give our tithes and offerings because we want to serve God. Yes. Finally, because we want to serve the Lord. Because our life, yung essence po ng buhay natin, is to serve God. That is what God has called us for. God made us to worship Him. God made us to love Him. God made us to obey Him. God made us to serve Him. Amen? Yan po ang pagkakagawa ng Panginoon sa atin. Para po sa ganun may magsamba sa Kanya. And in the same way, para sa ganun ay mayroon din siyang pangipahinaang iti, ayan na. Amen? How can we say that God is love if we do not experience His love? Amen? How can God claim that He is powerful if no one had experienced His power and love? Kaya tayo po ang subject ng Kanyang pagmamahal. We are the subject para ipagaman niya sa atin ang Kanyang pag-ibig. And it's proper for us to serve Him also. Alam niyo ba na ang kaagaw ng pagsisilbi natin sa ating Panginoon is the love of money? Kaya mag-ingat po tayo because in Matthew chapter 6 verse 24 it says here, no one can serve two masters. Either you will hate one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Amen? So kita ang iti kalaban ti money, ay kalaban ti God, serving God, what? Money. And yan po talaga ang nangyayari. That is the reality. Nowadays, people live and abandon their service to God because of the love of money. Mas importante na ang pera ngayon kaysa sa Panginoon. But we praise the Lord, nandito po tayo, giving importance to God at manatili tayo maging matatag. Huwag tayong magpabuyo sa demonyo. May ganito, nagtigas ito. Ayan ang demonyo, gano'n siya. Yung inaano na tayo, pinapakita. You know, do not expect the devil to show you na may sungay siya at may buntot. Nung isa din nagpakita, abay, sunod ka. Nakapampangit, sunod ka.
Jai, ako sinigap, ako magsulong-sulong. Hindi alam niya na hindi ka sasama kung ipapakita niya yung totoo niya kanyo na may sungay at ang pangit-pangit niya. Ang disguise, so nag-disguise niya. Ang kwarta. Ay, miss ka magiging mo kung pwede ka kwarta. Kung punanakin ka, magpaypayapay na golya. O kaya, ang disguise na may sama nakagugwa ko nga. Oo, may kakibunta ang tsak-ta. Inas na ang tulunod ka ang tsak-tsak-ta kitnin. Si Kamon, uy, naku! Naku, ingat na dahil may love scam. Akala nyo, lalong-lalo na uso ang AI. Ano na yun? Artificial Ano intelligence. na yung ibig sabihin ng AI? Artificial intelligence. Artificial intelligence. Tingnan nyo, pwede silang gumawa ng video ng kahit na hindi talaga nangyari. They can manipulate things nowadays. Computer can manipulate things. May akala mo, nakikipag-chat ka sa gwapo na tao doon sa Zoom o kaya sa hindi mo alam, AI yun. Makikita ka, oh, ganda mo, please send me like this so that I will send you are being made of diamond. Kamot pawit, kamot na pawit. Ay, we need wisdom in this end times. Amen? The safest thing in order for us, ano na gawin niya ako no AI? Kasi ano nga maamuan? Kasi ano nga yung maamuan gamit niya AI? Kakadlaw ni AI kasi unrealistic. Unrealistic yung mga ginagawa nilang video just for the sake of views and earnings sa Meta. Gagawa sila ng video na kunwari may nagbanggaan. Tapos ala, kawawa naman ito patay, naipit. Kunwari, si Kamot, marites ka. Buyaon. Parang bait yun eh. Yung naipit. Ibibitin yung title para ikaw naman na interesado. Ay, pinakasama. Buyaon man. Ito yung pinita. May nagbanggaan nga advice. Pero yung pagtilamsik o pagtapon ng mga tao is computer generated. Hindi realistic na naitapon na kapag tumayang na tao nga. Ngumato ka na mas daan pa kasjay. Maitapon daan nun pa kasjay. Hindi yung gagawin mo na sa air and then very obvious kapag AI ang gumawa. Amen? Kaya, kailangan natin, the safest thing to do is to be guided with the will of God. Let's be simple. Let's be content. Kung asawa ang tarigagay mo, hintayin mo na si Lord ang magbigay sa iyo. Yes. Amen? Baka kung uunahan mo, nakikipag-chat ka, akala mo tao, robot pa ba? Amen? Amen. So, ganun po mga kaibigan. We need to give our tithes and offerings for protection, for blessings, for God's provision, and for continuous service to the Lord. Amen? Hallelujah. So ito lang ang aking pag-aaralan sa hapong ito, and I hope and I believe na kung mayroon mang pamang nagdudwa-dwa, nagdududa, or nag-question pa, buksan po natin ang ating mga Biblia at doon po nakasulat ang lahat. Ang tithing po ay hindi po doktrina ng simbahan, ito po ay utos ng Panginoon na kailangan po natin tuparin. Pero kung tutuparin po natin ito, nakita po natin ang pagpapala, ang proteksyon, at ang pagkilos po ng Panginoon sa ating mga buhay. So, if you have started giving your tithes, continue giving your tithes. Kasi consequential din kapag itiniti natin yan. Amen? Kung hindi mo pa naintindihan at hindi ka pa nagbibigay, start giving your tithes to the Lord. If you want to be right with God, start giving your tithes to the Lord. Because tithing means reconciliation with God. Amen? So, ito lamang ang aking masasambit sa ating lahat, and God bless you all.